Dalangin ko po, O Diyos, na pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Salamat, Ama, sa buhay nila na inuna po ang iyong kaharian sa umaga nito. Dalangin po namin, Ama, na pagkakuspusin niyo nga po ang bawat isa ng iyong banal na espiritu, na maranasan po namin ang iyong pag-ibig at iyong kapangyarihan. Salamat po, O Diyos, at sa iyong mapagpalang kamay namin ipinagkakatiwala ang aming pagtitipon sa umaga ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi namin. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Batiin nga po natin ang ating mga kapatid ng isang magandang umaga sa kaliwa at sa kanan. Amen. Wini-welcome po rin po pala ang presence ng aking tiya at saka mga pamangkin. Galing pa po sila sa Bloodway, Marikina. Taytay. Salamat sa Panginoon dahil sila po'y ating pong nakasama sa umagang ito. At maging po ang sila Pastor Joseph. Hallelujah. Maganda po ba ang umaga natin, mga kapatid? Kayo ba'y excited na makapakinig ng salita ng Diyos? Amen. Ang topic po natin sa umagang ito ay pinamagatang ko pong ang matagumpay na pamumuhay Kristiyano. Matagumpay. Pag sinabing tagumpay, mukhang excited tayo sa mga ganung bagay, di ba, mga kapatid? Sino ba dito ang gustong magtagumpay? Amen. Amen. Lahat tayo gusto. Kaya titingnan po natin ang sekreto ng isang matagumpay na buhay. Bago po ang lahat, basahin nga po natin muna ang verse na ating pong pagsasalusaluhan. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:57, ang sabi po, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Dahil pala kay Jesus, kaya pala tayong nagtatagumpay. Sabi po dito, may kaibahan po ang pamantayan ng sanlibutan sa pamantayan po ng Diyos. Pagdating po sa ang pinag-uusapan ay katagumpayan. Kayo may naniniwala na magkaiba? Magkaiba po. Ito po. Ang pamantayan po ng sanlibutan ay ito. Pag ikaw ay sikat, ikaw ay mayaman, ikaw ay maraming kursong natapos, ikaw ay maraming ari-arian, ikaw ay maraming bahay, yan po ang katagumpayan ng mga tao sa sanlibutan. Di ba, mga kapatid? Ganun talaga. Ngayon, dito naman sa pamantayan ng Diyos. Ito po. Sa pamantayan po ng Diyos, kung ikaw ay hindi ka nagkukulang sa inyong pangangailangan, ikaw ay may kagalakan, may kapayapaan sa puso. Di ba? At ikaw ay may Diyos sa puso, may Jesus. At sinusunod mo ang kanyang kalooban. At makikita sa inyo, makikita sa atin, ang bunga ng banal na Espiritu, the 9 fruits of the Holy Spirit, iyon po ay matagumpay na buhay sa Panginoon. Amen ba? Kayo ba isang ayon? Amen! Yan, tandaan po natin yan, magkakaiba po ang pamantayan ng sanlibutan sa pamantayan po ng Diyos. Parati po yan magkaiba. Hindi po yan nagkakasundo eh. Amen ba? Hindi nagkakasundo ang liwanag sa dilim? Langit at impyerno, di ba? Ayan po. Nakakalungkot nga lamang, mga kapatid. Dahil hindi nakikita sa mga Kristiyano ang bagay na ito. Hindi ko naman po nila lahat. Sabi nga niya, Kristiyano lang paglinggo. Pag ordinaryong araw, hindi na. Balik sa dating ugali. Sabi nga, Kristiyano lang sa muso at hindi sa puso. Kailangan tayo, sa puso tayo, makikita Kristiyano. Amen ba, mga kapatid? Amen. Tandaan po natin na ang Panginoon natin ay napakabuting Diyos. Diba? Siya ay higit sa sapat. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang salita niya ay pawang katotohanan. Hindi siya nagsisinungaling. Ang kanyang mga pangako sa atin ay kanyang tinutupad. Diba? Lahat ng pangako niya sa atin ay kanyang tinutupad. Dangan na lamang dahil tayo
matigas ang ulo. Kaya hindi po natin nararanasan ang tagumpay. Sapagkat ang Panginoon po nakahanda ang lahat ng pagpapalang ibibigay niya sa kanyang mga anak. Dangan na lamang tayo ang nagkukulang. Ang Panginoon po hindi nagkukulang. Tayo po ang nagkukulang. Kaliwa-liwanag po ang sinabi niya na para ibigay niya sa atin ang lahat. Mayroon po siyang ibinigay sa atin na dapat po nating gampanan. Di ba sabi niya, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin siya, idaragdag niya eh. Ilalagay niya lahat. Pero anong inuuna natin? Di ba? Kaya yan, matigas ang ulo natin. Sabi po dito, tandaan po natin mga kapatid na hindi lamang po ang paggawa ng masama ang itinuturing na kasalanan. Ang hindi natin pagsunod sa inuutos ng Diyos sa atin ay kasalanan din. Diba? Akala natin ang kasalanan ang paggawa lang ng masama. Pero ang sabi ng Panginoon, ang hindi nyo pagsunod sa iniuutos ko sa inyo, ayan ay kasalanan. Malaking kasalanan. Bakit po? Ang hindi po natin pagsunod sa kalooban ng Diyos, nagpapakita lamang po na tayo po'y nagre-rebelde sa Diyos. Hindi ba? Rebelde tayo. Ayaw namin sundin ang ikabubuti niya natin. Gusto ng Diyos nasa mabuti tayong kalalagyan, pero matigas ang ulo natin. Di ba mga kapatid? Amen! Hallelujah! Nabubuhay tayo sa pamantayan ng tao, hindi sa pamantayan ng Diyos. Di ba ganun ang nangyayari sa atin mga kapatid? Maraming inuutos ang Panginoon sa atin, pero hindi natin magawa. Kasi sinusunod natin ang ating kalooban, hindi ang kalooban niya. Amen ba? Kaya yun, ganun po yan. Ngayon, ito po. Ang kaaway natin ay ang dyablo. Hindi pinapansin ng dyablo ang mga reliyosong tao o mga Kristiyanong kulang sa kapangyarihan. Hindi niya yan pinapansin. Ngunit kinatatakutan niya ang isang matagumpay na pamumuhay. Pag nakita ng dyablo na ang mga anak ng Diyos ay nagtatagumpay, naku, pilit ka naman ngayon ibababa. Gagawan ka ngayon ng kung ano-anong mga salita para ibagsak tayo. Ganyan talaga po ang gawa ng dyablo. Ang dyablo ay maraming gumagawa ng paraan para tayo ilugmok. Di ba mga kapatid? Ayaw niyang ang mga tao ay mapalapit sa Diyos. Ayaw niyang ang mga tao ay magtagumpay sa buhay. Gusto niya ang mga tao ay nasa miserabling kalagayan. Ayan, ganyan po talaga ang dyablo. Yan po ang kalaban natin, ang dyablo, sa mundong ito. Pilit niya tayong ibinababa. Pilit niya tayong ibinabagsak. Pag nakita niya nagtatagumpay ang mga anak ng Diyos, siya parang inggit na inggit at galit na galit. Amen ba? Hallelujah! Bago nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya muna ang mga bagay na kailangan ng mga tao. Ganun kabuti ang Diyos. Ang mga tao katunayan, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Ganyan kabuti ang Diyos nung tayo'y makasalanan pa, tayo'y kanya ng minahal. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Iba-iba ko pa nga yung paglalang eh. Ang paglalang nagsalita lang siya, nalalang ang mundo. Pero sa atin, sa kanyang mga anak, ibinigay niya ang kanyang buhay. Nagdala siya, alang-alang lang sa atin. Di ba napakabuti ng Panginoon? O ano pa ba ang ating igaganti sa kabutihan niya sa atin? Amen ba? Sabi ko nga, pag kayong lumalabas ako sa bahay na medyo, although hindi naman napakasagana ng aming mga pagkain, pero medyo kumpleto lang ng konti, sabi ko, wala nang dahilan para hindi tayo magpasalamat. Amen ba? Napakabuti ng Panginoon, palakpakan natin siya. Hallelujah! Ang tanong, maaari bang magkaroon ng katagumpayan ng isang Kristiyano? Maaari ba sa inyo? Amen! 1 John 5:4. 1 John 5:4. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun. Kaya masasabi kong posible. Posible na magtatagumpay. Doon lang sa may mga pananampalataya. Amen! Kung wala kang pananampalataya, kasama ka ba? Hindi ka kasama. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Palakpakan natin ang Panginoon! Sa may mga pananampalataya na pagtatagumpayan ng sanlibutan. Ang Panginoon ay may mga pangako na mga
ng buhay na ganap at kasiyasiya. Gusto ni Jesus na magkaroon tayo ng masaganang buhay dito sa lupa at ganun din sa langit. Dito pa lang nararanasan na natin ang matagumpay na buhay. Amen ba mga kapatid? Dito pa lang langit na pag nasa atin si Jesus. Hallelujah! Ito'y buhay na walang hanggan. Espiritual na buhay ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang ipinangako niya, espiritual na buhay. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Na kung saan naroon ang kapayapaan, naroon ang kasaganaan, naroon ang kapayapaan, at naroon ang kagalakan. Hindi ba kayo natutuwa? Buhay na sa piling niya na may kapayapaan, may kagalakan. Ha? Sa mundong ito, grabe na talaga ang kaguluhan. Kaya wala nang iba sa piling ng Diyos na may kapayapaan. Hallelujah! Ano ba ang kanyang ipinangako? John 7:37-38. Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Pangako niya yan. Sino to? Ano tong tubig na ito na nagbibigay buhay? Na ipinangako ng Diyos? Ang banal na Espiritu, ang kanyang Holy Spirit. Ang Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya sa atin. Hallelujah! Anong sabi niya? Kung ang sino mang tao ay nauuhaw, lumapit sa akin at uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Sino to? Ang Holy Spirit. Patuloy siyang nag-iimbita. Hanggang sa ngayon, patuloy siyang nag-iimbita sa atin na lumapit tayong gusto ng buhay na ilog ng buhay na walang ibang Holy Spirit. Dadaloy sa ating mga puso. Sabi dito sa 1 Corinthians 10:4, para makatanggap ng tubig ng buhay, kailangan sa tao na makadama muna ng pagkauhaw. Ha? Makadama muna tayo ng pagkauhaw para tayo ay mapanabikan natin ang tubig. Kung hindi tayo nauuhaw, di ba sa atin sa personal, pag-uhaw ka, di ba pag-uhaw tayo, talagang gusto nating uminom. Ganon din yan sa spiritual. Sa Matthew chapter 6, sinabi yan ng Panginoon na ang tao, sino man ang gustong makasunod sa kalooban ng Diyos, sino man taong nagmimithi na makasunod sa kalooban ng Diyos, ay ibibigay ng Diyos ang mithiin ng tao yan. Uhaw tayo, nagmimithi tayo makasunod sa kalooban niya. Yan, doon yan ipagkakaloob ng Panginoon ang tubig na yan. Pero kung hindi tayo nauuhaw, hindi natin hinahanap ang Diyos, hindi natin siya matatagpuan. Hallelujah! Kailangan hanapin natin ang Diyos. Diba mga kapatid? Eh kung hindi mo naman sa pinanalabigan, ha? Paano ibibigay sa iyo ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang buhay? Ang Holy Spirit. Hindi mo naman pinanalabigan eh. Hallelujah! Kaya kailangan po tayong manabik, mauhaw. Hanapin natin ang kanyang mukha. Hindi tayo mapupuspos ng katwiran at espiritual na pamumuhay kung hindi tayo nauuhaw sa mga ito. Diba? Kailangan muna tayong mauhaw. Ano-ano po ba ang mga bagay na ating mapagtatagumpayan sa mundo ito? Ano-ano? Number 1, tagumpay sa kasalanan. O, di ba maganda yun? Nagpagtatagumpayan natin ang kasalanan. Anong gusto natin? Pirmi lang tayong nandun sa masama? Hindi. Sabi po dito, doon sa lumang buhay natin, likas po tayo makasalanan. Di ba? Alam natin yan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ayaw niyang tayo masadlak sa kapahamakan, kung kaya ang Diyos ay gumawa ng paraan. Ibinigay niya si Jesus upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung kasalanan natin na yun na tinubos ni Jesus ay nagpapatuloy yun na atin pong mapagtatagumpayan. Roma 6:14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na isa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay nasa kagandahang loob ng Diyos, nasa biyaya ng Diyos. Natamo natin ang kapatawaran sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos.
Diba? Kaya hindi na dapat maghari sa atin ang kasalanan. Hallelujah! 2 Corinthians 2:14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Dahil sa ating pakikipag-isa, kasama tayo sa parada ng tagumpay. Amen! Purihin ka, Panginoon! Palakpakan natin ang Panginoon! Napakabuti ng Diyos! Pirmi talaga tayong kasama, basta pirmi tayong na kay Kristo. Hallelujah! Romans 6:18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo'y mga alipin na ng katwiran dahil sa mga aral na tinanggap natin. Kita nyo? Dahil sa aral na tinanggap natin, tayo'y pinalaya. Hallelujah! Romans chapter 8 verse 2, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, buga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Talagang puro pakikipag-isa kay Kristo. Kaya kung hindi tayo nakikipag-isa kay Kristo, malabo. Amen ka mga kapatid? Hallelujah! Dahil sa pakikipag-isa, dahil sa aral na tinanggap, yan po ang ating tatandaan. Tandaan po natin na ang kasama sa mga pinalaya sa kasalanan ay ang mga taong nanalig at sumampalataya sa Kanya. Akalaan natin, lahat ng tao ay pinatawad sa kasalanan. Lahat ng tao, anak ng Diyos. Hindi. Ang sabi ng Bible, doon lamang tumanggap at nanalig ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak. Yung nanalig lang at tumanggap, ngayon ikaw hindi ka nananalig. Hindi ka tumatanggap at ikaw matigas pa ang ulo. Hindi ka kasama sa tinubos. Hallelujah! Yan po ang ating tatandaan. Namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, pero doon lang yan sa mga taong nanalig at tumanggap. Hallelujah! Kung ikaw matigas, ayong paniwalaan, magpapaniwala kayo dyan. Kalukuhan lang yan mga pinagsasabi ng mga born again na yan. Hallelujah! Efeso chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at sa gayo'y pinatawad na ang ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Kita nyo? Kung hindi pala sa biyaya ng Diyos, hindi pala sa kagandahang loob ng Diyos, ay huwag ko lang kung saan tayo pupulutin. Amen ba mga kapatid? Hallelujah! Number 2, saan pa tayo mapapalaya? Tagumpay sa tukso. Diba? Huwag natin sabihin tayo yung mga Kristiyano exempted sa tukso. Hindi po. Lahat po tayo pwedeng ano nito. Sabi nga, may virus ng tukso. Meron. Kala natin exempted tayo. Hindi po. Umaali-aligid po yan. Tuksong yan. Pirmi po yan. Diba? At doon nga sa ating inawit, diba mayroon niyang awit na parang tukso layuan mo ako, sabi doon na, ayan, kairami ng winasak na tahanan, kairami ng matang pinaluhan, kairami ng pusong sinugatan, tukso layuan mo ako. Hallelujah! Kung tukso layuan mo ako, hindi po. Hindi po dapat na ang tukso ang lalayo sa atin. Tayo po ang lalayo sa tukso. Diba sa kwento po, kung natatandaan po natin ang buhay ni Jose. Mahaba po yan, kaya susukatin ko na lang. Sa buhay po ni Jose, nagdanas po siya ng hirap hanggat sa nakarating po siya, kinuha po siyang tagapamahala ni Potiphar. Pero dumating po ang punto na ang asawa ni Potiphar ay inakit si Jose. Siya ang lumapit, sabi niya, sipingan mo na ako. Talagang pinipilit niyang sipingan. Pero matatag si Jose. Sabi niya, hindi ko magagawa yan sa aking amo na nagtitiwala sa akin at sa aking Diyos na aking pinaglilingkuran. Kaya kahit na anong gawing tukso, lumayo si Jose. Ganun din po mga kapatid tayo. Sino ba dito ang lumalayo o lumalapit pa? Ngayon, kung nakakita ng magandang babae, ganda yun na. Sa halip na, doon na itong tukso. Hindi ba mga kapatid, talo po ang lalayo sa tukso. Si Jose po lumayo. Diba, lumayo si Jose. Hindi yung ang tukso, o tukso, luyaan mo ako, hindi. Tayo ang lalayo. Bilang Kristiyano ka, ay huwag ka nang umali-aligid sa beer house. Bilang Kristiyano ka, huwag ka na doon sa mga kung ano-ano mga ginagawa. Magpunong ka na lang sa bahay, magbasa ka ng Bible. Bilang anak ng Diyos, kailangan po tayo puspos ng salita ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Amen. Kaya
nangyari? Napagtagumpayan niya ang tukso. Dahil may sinaalang-alang siyang Diyos na kanyang Panginoon. 1 Corinthians 10:13, 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dininanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok na yan, ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ang mga bagay na yan. Amen ba? Napakabuti ng Diyos, ayun ang tulong niya. Pero tulungan mo ang iyong sarili. Nandiyan na ang tulong niya, hindi mo naman tinutulungan ang sarili mo. Kailangan tulungan natin ang sarili, makihalo tayo sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Sabi dito, ang tukso ay galing sa dyablo. Galing yan sa dyablo, hindi yan sa Panginoon. Gusto niya tayong mapahamak. Ang dyablo ay mandaraya at sinungaling, tuso at mapanlinlang. Tandaan po natin yan, katangian ng dyablo. Wala kang makikitang matino sa dyablo. Lahat ng tao ay nakararanas ng tukso o pagsubok. Pero sapat, ang sabi ng Diyos, sapat ang biyaya at tulong ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito. Pagdating sa pagsubok, bibigyan ko kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ang mga bagay na yan. Amen ba? Napakabuti talaga ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Tuloy tama. Dalawang klase ang pagsubok. Pagsubok na nanggagaling sa labas. Tulad ng mga pag-uusig, pag-aabuso, paghihirap, pagpapakasakit. Iyan ang mga pag-uusig, tukso na nanggagaling sa labas. Ang nanggagaling naman sa loob, isang uri ng pagsubok na nagmumula sa ating kalooban. Gaya ng masamang isip, ang ating pagnanasa at kakulangan ng pananampalataya. Yan ang mga pagsubok sa ating loob, panloob. Sa dalawang uring pagsubok o tukso, ang naranasan natin, nariyan ang pangako ng Diyos. Kahit ano pa ang pagsubok na dumating na yan, naroon ang pangako ng Diyos na pag dumating ang mga sandaling ito, ay bibigyan niya tayo ng lakas o tulong upang makatayo at mapaglabanan natin ito. Maaaring magbigay siya ng paraan sa atin upang mapagtagumpayan natin ito. Di ba napakabuti ng Diyos? Ayun ang tulong niya. Kaya ipinahihintulot ng Panginoon ang mga bagay na ito upang subukin niya ang ating pananampalataya at tayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sinusubok niya palang ating pananampalataya kung kaya pala may mga pagsubok, may tukso. Tinitingnan niya kung gaano ba tayo katatag, kung tayo may bibigay sa tukso. Amen ba mga kapatid? Sinusubok niya. Ang ating pananampalataya ay inalin tulad sa isang ginto. Diba ang ginto pinararaan sa apoy upang malaman na ito'y tunay na ginto. Amen ba? Kaya tayo po'y pinararaan sa apoy upang malaman kung tunay nga tayong mananampalataya. Amen ba mga kapatid? Number 3, tagumpay sa kaaway. Tagumpay sa kaaway. Sino ba ang ating kaaway? Hallelujah! Ang ating buhay Kristiyano sa mundong ito ay tulad ng isang pakikipagbaga o biyan. May labanan. Akala natin easy-easy lang. May labanan. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! At gusto nyo bang malaman kung sino ang ating kalaban? Ang ating kalaban. Basahin ko sa English. English muna tayo. Sabi dito sa Efeso chapter 6 verse 12, for we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world, the ruler, authorities, and cosmic power of this dark age. Sa Tagalog, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Sino yon? Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Hallelujah! Nandun pala, lilipad-lipad, naghahanap ng masisila. Kaya ingat tayo mga kapatid, baka tayo masila. Amen ba? Spiritual forces, hukbo. Pag sinabing hukbo, marami. Kaya nga madalas kong sabihin na may demonyito, demonyita. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah! At sino ang namumuno dito? Si Satanas. Itong mga demonyo, demonyitang itong mga galamay ito. Kaya tingnan nyo, sa pag-uusap ng asawa, mag-asawa na kaupo. Sasabihin naman ng isa, dyan ka na sa lalaki.
lalaki, ako dito sa babae. Pag makikita mo nag-aaway ng mag-asawa, nandiyon, hindi mo ngito, hindi mo ngitan. Hallelujah! Hallelujah! At ano ang mga ginagawa nito? Parati itong naghahanap ng mga taong pwede nilang gamitin. Yan, sa katulad sinabi ko, kaya ingat tayo. Upang maisakatuparan ang kanilang madilim na hangarin. Puro madilim ang hangarin yan. Gusto niya talaga pumatay, magwasa, mag-away-away. Yan ang gusto niyan, magkababahagi. Hallelujah! Pero may good news. Hebreo 2:14. Dahil sa kamatayan ni Kristo, nilupig niya o tinalo niya ang may hawak ng kapangyarihan ng kamatayan na walang iba kundi ang diablo. Wala nang bisa sa atin ang kamatayan. Wala nang kamandag ng kamatayan na walang iba ang kasalanan. Hallelujah! Dahil sa pagkamatay ni Kristo, nilupig niya o tinalo si diablo. Kaya ang akala ng diablo, nung mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, akala niya tagumpay siya. Yay! Namatay! Yay! Namatay! Hindi niya alam na yun ang kanyang pagkatalo. Amen ba mga kapatid? Yeah. At sa atin naman nananalig at tumanggap sa Kanya, ay naghatid sa atin ng tagumpay. Amen! Hallelujah! Kaya, akala natin pag-araw ng Biyernes Santo, malungkot. Patay na yan si Jesus. Patay na yan. Kaya ngayon, ba't ngayon nakapula? Yun ang alam nila. Yun ang alam ng mga tao sa sanlibutan patay. Pero sa ating buhay, hallelujah, mananatili siyang buhay. Amen! Purihin ka, Panginoon. Kaya ang Biyernes Santo, hindi natin dapat ikalungkot. Kaya nga, celebrate, Jesus celebrate. Sa luma nating pananampalataya nung tayo'y wala pa sa pagkaalam sa katotohanan, yun din ang alam ko. Hindi maligo pag Biyernes Santo, huwag hawak ng bilog, mabubukulan. Ang dami. Pero nung namatay si Jesus, tayo'y pinalaya. Wala na yung mga parapamahiin na yan. Pinalaya tayo. Tutulad ng binasa natin, pinalaya. Wala na ang kamandag ng kamatayan na walang iba ang kasalanan. Akala niya siya'y panalo, hindi niya alam siya'y talo at tayo ang tagumpay. Hallelujah! Purihin mo, Panginoon! Hallelujah! 1 Corinthians 15:54-57. 1 Corinthians 15:54-57. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, nilupig niya ang kamatayan. Natalo niya si Satanas at ang mga masasamang espiritu. Parang mga bihag na ipinarada niya sa madla. Kita niyo? Parang mga bihag na ipinarada niya sa madla. Ibig sabihin, ipinahiya sila. Amen. Hallelujah! Kaya, napagtagumpayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Jesus, ay mapagtatagumpayan din ang gawa ng diablo. Amen ba? Amen. Kaya tayo ay malaya na sa kanilang kapangyarihan. Nasa ilalim na sila ng ating kalampakan. Nadaig natin ang kapamahalaan ni Satanas. Amen ba? Nadaig natin. Tulad ng ating binasa sa Efeso chapter 3 verse 10 and 11. Sa pamamagitan ng kanyang mga anak, tayo, iglesia, tayo, ipinakikita ng Diyos ang kanyang walang hanggang karunungan sa lahat ng tagapamahala at may kapangyarihan sa langit. Ang mga anghel at espiritu, maging si Satanas, ay makakakita sa karunungan ng Diyos sa mga Kristiyano. Amen. Kaya pala talaga mahalaga ang iglesia. Dito mapapahiya si Satanas. Amen ba mga kapatid? Mapapahiya si Satanas. Walang makakapanay. If God is in us, who can be against us? Amen. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. 1 Pedro 5:8. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Mapaglalabanan natin ang diablo sa ating pananalig sa Diyos. Umaali-aligid lang yan. Dahil ang kalaban na natin mga demonyo-demonyitang lumilipad sa ipapawid at naghahanap ng masisila. Akala nyo ba yung mga pumapatay na yan ngayon? Kagagala niya ng diablo. Tingnan
Tingnan nyo, kahit maliit na bata, nire-rape. Papatayin pa. Nagdudubol time ang dyablo, mga kapatid. Kaya kaiingat po tayo na tayo po ay gamitin ng dyablo. Kailangan po tayong mapuspos ng banal na espiritu upang hindi po magkaroon ng buwang ang masamang espiritu sa ating mga puso. Amen ba, mga kapatid? Kasi umaali-aligid lang yan, naghahanap ng masisira. Ingat tayo, baka tayo masila. Marcos 16:17, nang tayo'y sumampalataya kay Jesus, ay binigyan tayo ng otoridad o kapangyarihan na magpalayas ng masamang demonyo o masamang espiritu. Binigyan na tayo ng kapangyarihan, daman na lamang at hindi natin ginagamit. Tayo pala ay magpapalayas ng masamang demonyo sa pangalan ni Jesus. Akala natin ang pagpapalayas ng masamang demonyo pag-araw lang ng bagong taon, nagpapaputok. Kaya kahit na magastos ng napakalaking halaga, libo-libong halaga ng papatot, bibilhin. Dahil papalayasin daw ang diablo, masamang espiritu sa taon na yun ng 2014 halimbawa o 2013. O taon na yun na aalis. Tandaan natin mga kapatid, ang demonyo hindi yan takot sa putok. Amen! Saan yan takot? In the name of Jesus, demons will have to flee! Woo! Hallelujah! Purihin sa Panginoon. Amen sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, demons will have to flee. Akala natin sa paputok, huwag na, nakipapaputok. Mapuputok ang pangin yung mga kamay. Alam nyo ba, nililigaw lang talaga tayo ng diablo eh. Itong mga taong ito, bili ng paputok kasi aalis daw ang diablo. Ha? Paalisin nila ang diablo sa buhay nila. Gumawa sila ng matino. Kahit ba sila may paputok, kung nandoon naman sila sa lumang buhay nila, hindi rin aalis ang diablo doon. Hindi ba mga kapatid? In the name of Jesus, demons will have to flee. Gamitin natin ang authority, kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi natin ginagamit eh. Hallelujah! Binigyan tayo ng kapangyarihan na magpalayas. Kaya walang magagawa sa atin ng kaaway. Wala na siyang kamandag. Umuungol na lang siya. Maging dito. Hindi makakapanaig. In the name of Jesus. Basta tayo may pagkakaisa, kahit anong sabihin nila. Kahit anong sabihin nila, ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. Amen ba mga kapatid? Purihin ka, Panginoon. If God is in us, who can be against us? Hallelujah! 1 John 4:4, mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulahang propeta. Sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa mga espiritong nasa makasanlibutan. Hallelujah! Greater is He that is in me than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang hawak natin. Woo! Mas makapangyarihan. Hindi makakapanaig ang mga gawa ng diablo sa ating mga buwan. Hallelujah! Ganyan kabuti ang Diyos. Number 4, saan tayo makakapagtagumpay? Tagumpay sa sanlibutan. 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, sapagkat ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos. Kaaway ng Diyos. Kita nyo? Ang umiibig sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Talagang pirming magkakontra. Sapagkat ano ba ang mga nasa sanlibutan? Kung kaya hindi ito pinaiibig ng Diyos sa atin. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Ang mga magaganda sa ating paningin, ang nakakapasarap sa ating mga flesh, itong kalaman. Yan. Kontra niya ng Diyos. Hallelujah! Roma 8:6. Roma 8:6. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulin sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Pag tayo firming ang isip natin sa laman, tandaan natin ang Diyos nagsabi, ang aanihin yung kamatayan. Pagkahiwalay sa Diyos. Ngayon, kung tayo'y nagsisikap sa mga bagay na espiritual, ang aanin nyo ay buhay at kapayapaan sa piling ng Diyos. Hallelujah! Santiago 4:1, the lust of the eyes. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Ano? Ano ang pinagmumulan? Hindi ba ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? O sa atin? At parang nagkakalaban-laban?
inyong pinakamimiti, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa pag-iimbot ninyo sa mga bagay na hindi inyo. Oh, di ba? Ganun ang nangyayari ngayon. The last of the eyes. Yung mata ko sa paningin niya, magaganda. Mapasa kanya lang pag-iimbot. Kaya kahit pumatay. Kailan lang nabalitaan nyo? Nagtitinda lang ng pandesal na bata, 200 lang siguro ang kita. Hinold up. Tingnan nyo kung gaano kasama. Mapasa kanya lang. Mapasa kanya lang ang bagay. Kaya kahit sa pumatay gagawin. Ganyan kasama ang panahon natin ngayon, mga kapatid. Ganyan kasama. Di ba sa panahon natin ngayon ay nangyayari ang mga bagay na ito? Di ba? Patayan, huldapan, rape. Ganun na. Ang sabi ng Biblia, sa huling araw, in the last days, ang mundo ay magiging mapanganib. Ang mundo ay batbat ng kahirapan. Ako'y naniniwala na tayo ay nabubuhay na ngayon sa huling araw. We are now living in the last days. Amen! Ang sabi dito, sa huling araw, ang masama ay magpapakasama. Ang mabuti ay magpapakabuti. Sa huling araw, lalaganap ang kasamaan. Ang mga anak ay magiging suwail sa magulang. Totoo yan, nangyayari yan. Gahaman sa salapi, makasarili, palalo, mayabang. Mapag-alipusta, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Walang habag, mapanirang puri, taksin. Kita nyo? Ayan ang sa mga huling araw. Kaya nakakatakot. Kailangan mag-double time ang mga anak ng Diyos. Kung nag-double time si Satanas, tayo rin mag-double time. Amen ba mga kapatid? Mahilig sa kalayawan. O, tingnan nyo, kailan lang yung pinatay na, bakla yun. O, yan ang mapapala ngayon sa ganun-ganun. Magpakalalaki ka kasi, tingnan mo. Nung makita kang hindi ka pala lalaki, ano nangyari sa'yo? Kita nyo, grabe siguro yung pagnanasa ng foreigner na yun. Ay, nung makita niya hindi naman pala babae, pinatay. Gano'n talaga kasama ang panahon na yun. Galatia 5:16. Kaya ang masasabi ko sa bakla, hindi naman masamang ikaw ay bakla. Hindi naman masama na ikaw ay tumboy. Pero huwag ka lang gagawa ng bagay na labag sa Diyos. O, di magpagkabakla ka lang. O, magpagkabakla ka lang. Ano naman? O, Galatia 5:16. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sa inyo, sa atin. Ang Espiritu ang gawin ninyong pagdubay sa inyong buhay. At huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Pita ng laman, yung lust of the flesh. Sapagkat, ang pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Kita nyo? Pero talaga magkalaban, hindi nagkakasundo. Ayaw talaga ng Diyos. Galatia 5:19. Gusto nyo ba malaman kung ano ang mga gawa ng laman? Hallelujah! Taas ang kamay. Mukhang alam nyo na eh. Gawa ng laman, Galatia 5:19. Mga gawa ng laman, pangangalunya, karim-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuok, pagkagalit, paninibugo, kasakiman, pagkabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, at walang taros na pagsasaya. Kita nyo? Binabalaan ko kayo. May babala pala. Hindi tatanggapin ng Panginoon sa kanyang kaharian ang ganitong mga taong gumagawa. Paglalasing, inispisibay. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Akala natin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung ributo lang. Ang pagsamba niya sa Diyos-Diyosan, anumang bagay na minahal mo na higit kay Lord, yun ay Diyos-Diyosan. Amen! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Karimari-marim na pamumuhay. Ano yung karimari-marim na pamumuhay? Masalimuot na pamumuhay. Nabubuhayin mo ang iyong pamilya sa iyong ginawang katarantaduhan. Maghuldag ka, pumatay ka. Yun ang karimari-marim na pamumuhay na hindi ang gusto ng Diyos. Buhayin mo ang iyong pamilya mo sa maayos na paraan. Kahit nagtitinda ka lang ng ano dyan, basta marangal. Amen. Yan ang gusto ng Diyos. Alam nyo na siguro yan. Pagkaingit, paglalasing na. Okay na yan. Binabalaan ko kayo, may babala. Ngayon, ano ba ang tinutukoy ni Lord na sanlibutan dito?
Ang sanlibutan na tinutukoy dito ay ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ni Satanas. Itong mundong ito, ito ang sanlibutan. Ito ang kaharian ng kadiliman. Nandito ang diablo nag-iikot-ikot. Dito ibinagsak ang pinuno na si Lucifer. Hallelujah! Ano ba itong sanlibutan na ito? Ito yung sanlibutan na minahal ng Diyos. Na naparito si Lord dahil sa sanlibutan ito. Ito ang sanlibutan na hindi kumilala at tumanggap kay Jesus. Di ba nung dumating siya, hindi siya kinilala at sila'y naghahanap pa ng tunay na Mesiyas. Ito yung sanlibutan. Ito yung sanlibutan na kanyang minahal. Ito yung sanlibutan na dito niya ibinuwis ang kanyang buhay. Ngayon, ano po ba ang mga halimbawa na mga bagay na nasa sanlibutan? Tulad na ng ating tinilakay. Ang masamang hilig ng laman, the lust of the flesh, ang pagnanasang sexual, yun ang ibig sabihin doon. Pagnanasang sexual. Kaya kahit na 1 year old, nire-rape. Kailan lang, ay ko kung pastor naman nagsabi, yung aso, ni-rape. Kita niyo? Hallelujah! The lust of the flesh. Bakit? Wala sa kontrol nila ang Holy Spirit eh. Ang naghahari sa kanila ang demonyo. Ay, ang Panginoon nila ang demonyo. Sige, prepin yung aso. Di ba? Demonyo ang naghahari. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong paghariin ang demonyo sa isip niyong paghariin niyo ang banal na Espiritu. Hallelujah! Ang pagnanasang sexual, pagnanasa sa kaginawahan, kaaliwan, at masarap na pagkain. Yung pirmi man pala masarap na pagkain, hindi naman pala mabuti yun. Kasi talagang last of the place, gusto mo talaga kahit na alam mo na high blood ka, gusto mo po talaga yung apata. Amen! Purihin ka, Panginoon. The last of the place. Iwasan natin mga kapatid. Ang masamang pita ng mata. The lust of the eyes. Ito ang katakawan at kasakiman ng tao. Tulad ng nabanggit natin, sa kasakiman, mapasakan niya, kahit pumatay, gagawin. Kaya ngayon, kayo mga yun, dahil ngayon na naman, Pasko na naman, sa mga mall, marami na naman ang kislap-kislap na naman ang mga pintuin dyan. Kahit na alam nyo, masusunog ang bahay nyo, bibili pa kayo. Dahil makintab sa paningin. Ako talaga, hindi na talaga ako ngayon maluluko ng mga kumikintab-kintab na yan. Kaya ako hindi na pupunta sa mall. Tama na sa akin tong dito na lang. Baka pa maano pa kan mga nagkikistab na yan ng mga fluorescent na yan. At binabalaan ko yung mga kapatid, huwag na kayong mainggit yan. Kislap-kislap na yan. Ilaw lang yan. Inadaya talaga tayo ng diablo. Amen! Kapalaluan sa buhay. Ito yung pagmamayabang. Pride of life. Ito yung pagmamayabang sa nagawa sa sariling pagpupunyagi. Nangangahulugan ito ng paghahanap ng mabuting pangalan o mataas na katungkulan. The pride of life. Tingnan nyo yung mga politiko. Hindi naman sa kanilang pera, pero pag nagpagawa, yun, gawa ni ganito, ilalagay ang karatula. The pride of life. Yung pagpupunyagi niya, na kung hindi ba naman ako nagtrabaho, hindi ako yayaman. Na parang sa kanyang lahat, nainit sa puwira nila ang Diyos. Yun ang pagmamayabang ng isang tao. Yun ang ibig sabihin ng kapalaluan sa buhay. Ang pagtitiwala sa sarili sa halip na sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng bagay ay sa Diyos. Kung tayo man pinagyayaman, kung tayo man nakatira sa magandang bahay, huwag mong angkinin na dahil yan sa iyong pagsusumikap. Iyan ay galing sa Diyos. Hallelujah! Wala tayong pag-aari, pumunta tayong hubad, aalis tayong hubad. Yan ang sabi ng Biblia. Ang lahat ng sanlibutan, bakit hindi pinaiibig ng Diyos ang sanlibutan sa atin? Bakit? Sapagkat ang lahat ng sanlibutan, ang lahat na naririto, at ang kinahumalingan ng mga tao, ay maglalaho. Amen ba? Bakit ka aasa doon sa mga bagay na maglalaho? Hallelujah! Dapat umasa tayo sa Diyos, bagay na hindi naglalaho. Amen! Purihin ka, Panginoon. Mawawala ang langit at lupa. Ang ating salita ay mananatiling salita. Hindi kukupas. Amen! Napakabuti talaga ng Diyos. 1 John 5:4. Sa pamamagitan ng pananampalataya
kay Kristo, dahil si Kristo ay nasa atin, ang kanyang mga salita ay nasa atin, kung kaya tayo yung mga taong makapagtatagumpay sa mga ganitong pangyayari. Tayo mga nakipag-isa kay Kristo, tayo lamang ang mga taong makakapagtagumpay sa sanlibutan. Amen ba? Kaya mapalad tayo mga kapatid. Although pinagtatawanan tayo, mapalad tayo, hayaan nyo silang nagtatawa sila. Amen, kanya-kanyang kaligtasan ito. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Tayo magsusulit. Masama man o mabuti ang ating ginawa sa daigdig na ito. Ang kaligtasan individual. Hayaan nyo silang nagtatawa sila. Hallelujah! Ang mga sumampalataya lamang kay Jesus ang mapagtatagumpayan. Ang mga tao lamang na nagdideklara na si Jesus ang Panginoon ng kanilang mga buhay, sila lamang ang makapagtatagumpay sa sanlibutan na ito. Purihin ka, Panginoon. Tayo mga tumanggap ng Espiritu Santo ay kailangan mamuhay sa ilalim sa espiritual na pamumuhay. Pagkapag ginawa natin ito, pipigilan tayo ng Espiritu sa pagbibigay sa mga nasa ng ating laman. May kontrol ang Holy Spirit. At makapalang na humahanga kidilay na. Huwag yan, anak. Masama yan. Kaya ikaw naman, ibabaling mo na ang paningin mo, hindi na kidilay lang. Doon na lang sa tunay mong asawa. Amen! Purihin ka, Panginoon! Ilayin na. Sa mga tuwid, ilalayo tayo ng Espiritu sa kasalanan. Ilalayo tayo. Siya ang magkukontrolo kung hindi tayo magkasala. Iingat tayo. Napakabuti ng Panginoon. Ano ba yung prinsipyo ng matagumpay na pamumuhay? Mga prinsipyo. Ano yung prinsipyo? Pananaw. Panuntunan. Ito. Ang matagumpay na pamumuhay at ang ating kaligtasan ay kaloob na tinanggap natin sa Diyos. Kaloob yun. Hindi yun mula sa atin. Galing ito sa Diyos at hindi natin magagawa sa ating sariling pagpupunyagi o kalakasan. Yung ating yung tinanggap na pananampalataya at kaligtasan. Galing sa Diyos. Ang pagtatagumpay ay gawa ng tagapagligtas sa atin. Ang ating kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan natin. Kung makikita natin sa 2 Corinthians 12:9. Kung ating ipinahayag ang kawalan natin ng lakas na magtagumpay, at kung napapasakop tayo sa dakilang kapangyarihan ni Kristo, siya ang magtatamo ng tagumpay para sa atin. Basta aaminin lang natin na tayo mahina. Lord, mahina kami, Lord. Hindi namin kaya ang lahat. Kayo po ang aming pag-asa. Yan. Kailangan nating magpakumbaba sa Panginoon. Ang isang katangian na dapat mayroon ka upang magkaroon ka ng matagumpay na buhay ay ang pagkakaroon mo ng bagbag na kalikasan. Bagbag na kalikasan. Yung likas na magpapakumbaba. Huwag mayabang. Dahil ayaw ni Lord ng mayabang. Nakakala mo, kaya mo ang lahat. Pag pinisil ni Lord ang ilong mo mamayang gabi, may magagawa ka ba? Hallelujah! Parati tayong dudulog sa Diyos ng may bagbag na kalikasan. Ang pagpapakita natin ng lubos na kahinaan at ipagtiwala natin ang lahat kay Kristo na siya ay may magagawa para sa ating katagumpayan. Amen ba mga kapatid? Ang lihim na matagumpay na pamumuhay ay ang pagpapakilala mo sa sarili mo. Papakilala mo sa sarili mo. Pagpapakilala sa sarili na ikaw ay namatay kasama ni Kristo. Tayo namatay kasama ni Kristo. Pagpapakilala natin sa ating sarili na tayo ay nabuhay kasama ni Kristo. Pagpapakilala natin sa sarili na tayo ay muling nabuhay na kasama si Kristo. Pagpapakilala natin sa ating sarili na tayo ay nagtatagumpay kasama si Kristo. Yan. Piling ganun ang ating idideklara. Huwag sa sarili nating pagpupunyagi, wala tayong magagawa. Nagtagumpay ako dahil kay Kristo. Umunlad ako dahil kay Kristo. Hindi, umunlad ako dahil sa akin. Ako'y nagnegosyo. Ako'y nagpatubo ng pera. Ano mga ganun? Huwag po. Dahil kay Kristo. Romans 6:4-10. Sa makatuwid tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay mabubuhay sa isang bagong pamumuhay.
Nung namatay si Kristo, nawala, kasama na iniling ang ating lumang pagkatao, ang ating kasalanan. Nung nabuhay si Kristo, tayo'y kasamang nabuhay. At binigyan tayo ng bagong buhay, bagong pamumuhay. Doon papasok ang pagiging born again experience. Akala ng tao ang born again religion, nag-born again ka na pala kaedit. Tandaan natin mga kapatid, ang pagiging born again ay relasyon sa Diyos, hindi sikta. Hallelujah! Nung tayo'y maipanganak na muli, namatay na ang Panginoon, pagkatapos na buhay, kasama tayong nabuhay, binigyan tayo ng bagong pamumuhay. At ano ba ang ating mga natanggap? Ano ang ating mga natanggap? Nung tayo'y born again, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Binigyan tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Naging anak tayo ng Diyos. Naging kaibigan tayo ng Diyos dahil dati kaaway tayo. Naging tagapagmana tayo ng Diyos. Wala nang hahanapin pa. Amen ba mga kapatid? Nasa Kanya na ang lahat. Ano bang i-worry mo? Don't worry. Hallelujah! Sa Galatia 2:20. Ha? Kailangan natin ipagpatuloy ang ganitong buhay. Ang Diyos ay banal. Kung kaya dapat makita rin sa ating buhay ang kabanalan. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Colossians 1:27. Tintakin na pala. Pero okay lang ba sa inyo mga kapatid? Kalahati pa lang kasi. Okay lang. Dahil, eto naman eh. Ito sabi dito Paspasan mo na. Colossians 1:27. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangang-mangang hiwagang ito. Ano ba itong hiwaga? Ito ang hiwaga. Sumain niyo si Kristo. At dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kalangitan. Amen. Yung palang hiwaga na nailiyang sa mahabang panahon. Pero sa kanyang mga anak ay idiniglara. Napakabuti talaga ng Diyos sa kanyang mga anak. Hallelujah! Ngayon dalako po tayo. Yun po yung mapaglalabanan natin, yung tinalakay natin yun yung mga napaglabanan, napagtatagumpayan. Dadako tayo kung paano makakapanatili tayo sa pamumuhay na matagumpay. Una po, magpapasakop tayo sa Diyos. Hindi lang tayo magpapasakop. Sabi sa Roma 6:13, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos at hihandog sa kanyang buo yung pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Roma 12:1, ialay ninyo ang inyong kasarili bilang handog na hain na buhay sa Panginoon. Ito ang karapatan ninyong pagsamba. Huwag daw natin gamitin ang ating katawan na ikakapahamak sa kasalanan. Hallelujah! Sapagkat ang ating katawan ay kanyang templo. Hallelujah! Pangalawa, makinig at sumunod sa mga salita ng Diyos. Makinig. The hearer in the doer. Kung napakinggan mo lamang at hindi mo sinasagawa. Kailangan napakinggan, isinagawa. Hallelujah! Sabi nga ng Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa aking kaharian, kundi ang lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Yung sumusunod, napakinggan at ginawa, yun. Kailangan sundin natin ang Panginoon. Sabi niya, if you love me, do my commandments. Matapos nating mapakinggan, isa buhay. Tulad yung ginagawa natin dito. Number 3, kailangan sumangguni sa Diyos sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Sa business, sa trabaho, sa pag-aasawa. Pati pag-aasawa, ilalapit mo pala, Lord, bigyan mo ako ng magandang mapapangasawa ko. Ilalapit pala. Sa ating pamimili. Ako ganun ako eh. Pag kami mamamalikinan ni Pastor, gigising na talaga ako yan. Mananalangin ako. Sabi ko, Lord, idako niyo po ang aking panyapak. Doon sa inaakala niyo pong mura na, sariwa pa. Kasi sa totoo lang, talagang malalaya talaga tayo ng Diablo. Biruin mo ang ganda pala ng tingin mo doon sa isda. Pagdating dito, bulok. Napaglalalagan tayo. Kung di tayo hinihingi, natin yun. Gagabayan tayo. Lord, kami po pupunta sa tela, Lord. Ito lang po ang pera ko. Pagkasayan niyo po, Ama. Bigyan niyo po kami ng malalapitan na bukod sa mura na ay maganda pa. Talaga nakakataon, mayroon man talaga. Lahat, trust in the Lord with all your heart. And lean not in your own understanding. And all
dapat straight. Sa lahat daw ng bagay sa ating sanggunian. At huwag tayong aasa sa ating sariling kagustuhan. Huwag tayong mananangan. At sa lahat ng oras, itutumpak niya ang ating mga lakad. Kaya sinong walang asawa, itaas kayo doon. Itaas kayo doon. Sinong asawa, walang asawa dyan? Walang business, itaas kayo doon. Sa business, sa trabaho, pag-aasawa, paglalakbay. Lord, pag nagsasalita tayo, halimbawa pupunta tayo ng ibang bansa, o kahit saan. O kahit nasa Boracay, o kahit saan. Lord, kung luluobin mo, Ama, punta kami ng Boracay. Hindi yung, punta ka kami sa Boracay sa susunod na linggo. Parang akala mo sarili mo ang buhay. Sabi ni Lord, hangal, ngayong gabi, kukunin ko ang buhay mo. Hindi na ganun makapunta kang Boracay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Sa lahat ng bagay siya isang guniin. At ito, tumpak tayo sa ating mga lakad. Hallelujah! Number 4, may pananampalataya. Yan. Without faith, we cannot face God. Hindi malulugod ang Diyos sa atin kung walang pananampalataya. At tulad ng mga aking nabanggit, ang may pananampalataya lamang ang sinama sa tinubos ng Diyos. Hallelujah! Si Bartimeo, bulag. Pero nandoon ang kanyang pagnanasa na siya'y gumaling. Kahit siya inaawat ng mga tao, andun ang kanyang pagnanasa, Lord, kaawaan mo ako na ako'y makakita. Ibinigay ng Panginoon ang paningin ni Bartimeo. Kasi nandoon ang kanyang pananampalataya na siya'y pagagalingin ng Diyos. Ganon din tayo mga kapatid. Pananalangin! Pananalangin. 1 Timothy 2:8. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dagoy manalangin may malinis na puso. Pero in-specify kayong mga lalaki. Katutawad pa ang mga lalaki. Amen! Kailangan daw tayong manalangin na may masayang puso, may malinis. 1 Timothy 2:1-4. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan. Panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao, sa mga hari at may kapangyarihan. Yan, kita nyo? Wala palang exempting, itaas natin. Kaya tama pala yung ginagawa natin dito, prayer intercession. Ipinagpipray natin ang mga hari, ang mga prinsipe, ang mga presidente. Bakit kailangan ipag-pray? Sabi dito, upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Kita nyo? Ang panalangin pala natin, huwag natin ipanalangin na para gumanda ang ating buhay. Kaya pala natin ipinapanalangin ang sabi, upang makapamuhay tayo ng tahimik, payapa, marangal at may kabanalan. Kita nyo mga kapatid? Buhay na tahimik, buhay na may kapayapaan, buhay na marangal, buhay na may kabanalan. Lagi ko victory. Hindi ba? This is all victory. Tagumpay! Purihin ka, Panginoon! Kung napakainit ang palakpak, yung palakpak na lakas! Hallelujah! Disiplina. Dapat tayo may disiplina. Ang mga Kristiyano ay may disiplina dapat. Pagising sa umaga, manalangin. Hindi yung pagising mo kung saan ka na pumupuntang lugar. Lahat ng bagay sa mundo may disiplina. Ang mga boxing na yan, boxingero yan si Pacman, kung sabihin na walang disiplina yan, may disiplina yan. Pagising niya, nag-exercise yan. Tumatakbo yan. Baka ka mo nagmiminor yan sa pagkain na pwede niyang ikataba. May disiplina. Hallelujah! Sa trabaho, sa buhay espiritual, sa isip, sa kilos, sa pananalita natin, bilang anak ng Diyos, kailangan tayo may disiplina. Amen! Ano ba ang disiplina? Ang ibig sabihin ng disiplina ay pagsupil sa sarili. Kailangan nating supilin ang ating sarili. Ano ba yung tulad natin na pinadalas natin pinag-usapan? Supilin natin yung tatlong yun. The lust of the flesh, lust of the eyes, at pride of life. Supilin natin. Bakit? Ang Panginoon ay may inihanda sa ating corona. 5 corona yon, pero yung tinatawag na imperishable crown, ang corona ng panghabang panahon, ay ibinigay iyon sa mga sa mga disiplinadong Kristiyano. The incorruptible crown, corona ng panghabang panahon. Piruin mo sa mga taong naglingkod kay Jesus, sa mga taong disiplinado, may imperishable crown. May corona panghabang panahon. Kita niyo mga kapatid, di ba kayo natutuwa? Corona tayo. Amen! Pero
Sabihin ka, Panginoon, ang putong ng buhay, ang buhay na walang hanggan, ibibigay sa atin ng Panginoon. Magpakatatag. Number 7, magpakatatag. Yan, malapit na. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid, sa atin yun, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kita nyo, hindi pala masasayang ang ating ginagawa para sa Panginoon. Bakit hindi ka magsusumikap na tumulong o maglingkod sa Diyos? Ganun hindi naman pala masasayang. At iyon ay alam niya. At tayo may gula na. Iling ka. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. May naghihintay na gantimpala para sa atin. Diba? Naging matatag. Sa Bible may kwento dyan. Si David at saka si Goliath. Diba? Si Goliath higanti. Hinamon niya si David. Sabi ni Goliath, sino ka? Parang aso na lalapit sa akin. Ako'y malaki, ikaw ganyan lang, tapos ako'y hahamunin mong laban. Sabi ni Goliath, lalabanan kita sa pangalan ni Jesus. Lalabanan kita sa kapangyarihan ni Yahweh. Kita nyo? Ganong katatag. Ganong katatag ang determinasyon ni David. Nalalabanan niya si Goliath, although siya'y malaki. Lalabanan niya sa ngalan ng ating Panginoon. Ganon din tayo. Although may mga malalaking problema tayo. Although nasa kahirapan tayo. Although tayo nasasadlak tulad sa kaso ni Pastor Joseph. Nandun siya sa kalagayang hindi maayos, siya'y naging matatag. Amen. Mayroong Diyos na siyang inaasahan. Mayroong Diyos na nakakaalam ng kanyang buhay na siya'y walang nagawang kasalanan. Kaya ang Panginoon hindi siya ipinaintulot na malagay sa alanganin. Maging matatag tayo. Matatag ang pananalig sa Diyos ni David na mayroon siyang kakampi. Lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh. Hallelujah! Ngayon, malapit na tayo mga kapatid. Interesado po ba kayo? Sa buhay pa ni Pablo, nagkaroon siya ng pangitain. Kasi bibigyan ko lang kayo ng halimbawa sa buhay ni Pablo na kung sino saan ang mahina, doon naman malakas ang tao. Kaya tayo mahina tayo. Ito, isang lang to. Sa buhay ni Pablo, nagkaroon siya ng pangitain o pahayag ng langit. At ang pahayag na ito ay may isang taong dinala sa ikatlong langit. Sa 2 Corinthians 12:2. Ibig sabihin kung saan naroon ang Diyos. Yung pangatlong langit kung nasaan naroon ang Diyos. Dinala siya doon. Sinabi ni Pablo na nakarinig siya noon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ninuman. At para hindi siya maging palalo o mayabang, sa kahangahangang pahayag na ito ay binigyan siya ng Diyos ng Panginoon ng tinig sa laman. Para hindi niya ipagyabang ang kahangahangang kapahayagan na narinig niya doon sa langit. Binigyan siya ng Diyos ng tinig. Siguro sakit. 3 beses niya hiniling sa Panginoon na pagalingin siya sa kanyang tinig. Hindi siya pinagaling ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, 2 Corinthians 12:9, ang tulong ko sapat sa pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipinagmamapuri ni Pablo ang kanyang kahinaan upang palakasin siya ng kapangyarihan ni Kristo. Sabi niya, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako man mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan siya mahina, saka naman siya malakas. Kita niyo po, ikinagagalak ni Pablo na although hindi binigay ang kanyang kahilingan na pagalingin siya, siya ay hindi binigay ang pagalingan sa kanya. Bakit? Upang hindi siya magyabang doon sa kahangahangang bagay na kanyang narinig doon sa langit, upang hindi siya magmayabang. Ganon din tayo mga kapatid. Bakit tayo mahihina ang pinili ng Diyos? Ako hindi naman sa pagano, wala naman akong pinag-aralan. Wala naman akong karunungan. Pero ang sabi ko, Lord, kayo po'y marunong. Kayo po ang higit sa karunungan. Ipagkagalog niyo po sa amin ang karunungan. Pinili ng Diyos ang mahihina. Sabi ganon, upang higit na maipakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa atin na mahihina. Tama pala yung tinanta namin kanina, yung vessel, no? Na parang mahina tayo. Ako nga sabi ko, Lord, bahala ka na, Lord, pagtayo ko sa pulpito, Lord. Wala naman akong alam, Lord. Tulungan mo ako, Ama. Pagkapuspusin mo ako lang yung karunungan. Hallelujah! Mahihina tayo. Kaya tayo pinili ng Diyos upang ang dakilang kapangyarihan ng Diyos ay maipakita
pinag-aralan. Ikaw ay lahat na talaga marunong ka. Wala nang paglalagyan ang karunungan ng Diyos sa iyo sapagkat ikaw ay punong-puno na ng karunungan. Ay at baka ikaw ay magbalaki. Tingnan nyo, karamihan pa sa mga, sa totoo lang dyan, oh, dyan sa mayroon mga Bible study dyan. Ha? May nag-preach. Sabi daw nung attorney, pagpasok nung pastor, akala nyo naman sa amin hindi marunong sa Biblia. Kita nyo, marunong na. Kumbaga sa hindi na nila tinatanggap yung lingkod ng Diyos na magpapahayag doon dahil sila alam na, sobra-sobra na sa karunungan. Pero ang taong tunay na marunong, kahit ka pa dyan attorney, kahit may alam ka sa Biblia, tatanggapin mo yung mensaherong yun na pumunta. Amen ba mga kapatid? Tatanggapin mo, kunyari wala ka lang alam, hindi nagyayabang din eh. Akala nyo ba wala kaming alam? Sabing gano'n. Kaya, pinili ng Diyos ang mahihina. Mapalad tayo mga kapatid, pinili tayo ng Diyos. Sino ba mga pinili dito? Taas ang kamay na mga pinili. Lapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ito po sa ating pagtatapos. Ito sa ating pagtatapos. Ang ibig sabihin nito, kung bakit ikinito ko itong si Pablo. Si Pablo mahina, pero doon naman siya malakas. Sabi ng Panginoon, hindi ko ibibigay sa iyo ang hinihiling mo. Sapagkat kung saan ka mahina, doon kita pinalalakas. Ibig sabihin, hindi siya nagyayabang. Umaasa lang talaga siya sa kapangyarihan ng Diyos. Ganon din tayo mga kapatid. Ito'y nangangahulugan na lahat ng bagay sa ating mga buhay ay magdepende lamang tayo sa Diyos. Amen ba? O magtiwala sa Diyos. Sabi doon na we must come to Him with a humble heart. Tayo magpapakumbaba, aminin natin na wala tayong magagawa. Panginoon, wala po kami magagawa. Kailangan po namin ang tulong. Hallelujah! Sapagkat hindi makakakilos ang Diyos sa isang taong mapagmapuri sa sarili at palalo. Hindi siya makakakilos. Hallelujah! Ideklara natin sa ating mga labi na siya ang ating Panginoon, na wala tayong magagawa apart from Him. Na siya ang ating kalakasan, na siya ang ating mabuting pastor, na siya ang ating pag-asa, na siya ang ating tagumpay. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Iyan po ang mensahe ng Diyos sa umagang ito mga kapatid. Sana po meron po kayong napulot na aral sa salita ng Diyos. Purihin ka, Ama. To God be the glory. Amen. Kaya po tayong lahat mga kapatid. Awitin po natin ang puso ko'y dumudulong sa iyo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Praise the Lord, everybody sing. O purihin ka, Ama. Napakabuti mo po sa amin. Patuloy ka natin ang pinararangalan, pinasasalamatan sa ating mga buhay. Hallelujah.
ang gusto mo, Ama, na kami ay lumakad na naayon sa iyong kalooban. Salamat po, Diyos. Bless mo ang aking mga kapatid. Ito ang aming samot dalangin. In the name of Jesus. Amen and amen.